Good morning, good morning, good morning. Hi, it's Monday time. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre dito po sa lugar ng Metro Manila at sa National Capital Region. At syempre from Region 1 to Region 12. Good morning, good morning, good morning. Ay, araw po ng Lunes again. Marso 4, 2024. Oh, maganda ng tunog, no ha? Marso 4, 2024. At syempre si Fernan Hota po ang inyong makakasama sapagkat wala po yung aking partner na si Dens Tunel ng Sulyap sapagkat yung aking partner medyo nagpapagaling pa. No ha? Masarap kasing kumain ng ano tawag dito? Masarap kasing kumain ng bawal. Masarap kumain ng bawal, ha? But anyway, bago po ako tuluyang umere, ay nais ko muna pong batiin ng aming mga boss dito po sa Elizalde Broadcasting, especially doon po sa aming president, no, na si Tita Mel Elizalde, at siyempre ang aming CEO na si Kuya Winfred Elizalde, at siyempre ang assistant from the president na walang iba kundi si Sir Chot Velasquez. Nakasama po namin dito araw-araw sa technical room, at siyempre si Kuya Hill, at sa lahat po ng staff at programa ng Elizalde Broadcasting. At siyempre, pag-uusapan natin, ha? Pag-uusapan natin, pero bago ko po ibigay yan, abay kakamustahin ko muna po, ha? Kakamustahin ko po muna ang ating mga OFW. Yon, ha? Ang ating mga OFW, ha? Sa buong bansa, sa buong mundo. Ang ating mga sinasabing mga bayani, mga makabagong bayani ng tinatawag na ano ba, millennial ba? Ang tawag doon? Tawag doon? Millennium. Yung ating mga OFW na alos nagpapakahirap, sa ibang bansa para lang maibigay ang magandang buhay doon sa kanilang mga mahal sa buhay. But anyway, bago po ng OFW, abay kakamustahin ko rin ang mga senior citizen. Ang mga senior citizen, especially dyan po sa lugar ng Pasay. Binabati ko po pala. Binabati ko po ang buting ina. Binabati ko po ang buting ina ng lungsod ng Pasay na walang iba kundi si Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ma'am, magandang umaga. Batiin ko na rin po ang protocol office sa pamumuno po ni Sir Adrian Martinez at ganun din po ang PIO o Philippine Information, Public Information Office sa pamumuno po ni Sir June Marcos Tadeos. Ayun, binabati ko at ganun din po si binabati ko na rin po si Teddy Opaga ng PIO. So, doon po sa ating mga senior citizen, ipagkakaloob ko po sa inyo yung inyo pong yung mga tatanggap yata, no? Yung mga tatanggap na ipinagkakaloob ng ating buting ina na si Mayor Emmy. Pakikita ko po sa inyo. Ayan, ito yung mga pension, yung mga senior citizen social pension, second semester ng 2023. Ayun, yung mga birth month. Ayun, March 20, March 4, March 5, March 6, March 7, March 8, March 11, March 12 at saka March 13. Ayun yung mga barangay, yan po yung mga inaano po, ang venue daw po niyan. Ayan, nandiyan na rin po yung pinaka-venue. Doon po sa Office of the Senior Citizens Affairs. Yung pong alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Yan yung mga ayun pala, yung mga barangay na barangay 159, yung mga birth month pala, no? Ito pala yung mga birth month. Yun. Hindi, yung ano kasi yan, nung second semester. Pero, yung date dyan, nakalagay, March 4, 2024. Ang mga nakalagay, no? Yung March 5, 2024. Kaya ngayong March yan. Ngayong March, no? At yan po yung mga date
no? Yan po yung mga date para pumunta doon sa Oscar, no? Ayan, may mga date, March 4, 2024. Ngayong araw, Lunes, bukas, no? Bukas, isa mga ano pala hanggang Friday. Sunod-sunod pala 'yon, no? Sunod-sunod po pala. So, yan po, no? Yan po yung mga ano ng mga senior citizen para sa birth month ng March. Okay? So, anyway, sa ating pong pagpapatuloy, meron po kasing hindi ko alam, ito matagal ko na po itong binabalangkas. Nako, malalim na Tagalog 'yon, Sir Chot. Malalim na Tagalog yung sinasabi ko na balangkas. Kasi, unang-una po, meron daw pong 2 barko na naman, ng China, nakitang umaali-aligid. Umaali-aligid. Bakit kailangan ng ganun? Ano ba ang nagiging problema? Bakit kailangan umaali-aligid? Ano ba to? Ito ba'y nagsosurvey? Ito po ba'y surveillance? Ito ba'y ano ba to? Ano bang ibig sabihin nito? Bakit kailangan umaali-aligid? Ang alam ko lang na umaali-aligid yung tandang para sa inahin. O, di ba? Ganun yun eh. Tapos medyo kumikikig-kikig. Si Romel, Sognark. Sige, pakipollow mo lang. Pakipollow mo na lang yan. Siba, shout out. Yun, kay Elmer to. Elmer. Ayun. Elmer, Elmer Sognar. Hindi ko maintindihan eh. Basta't Elmer to. Shout out po, sir, from Riyadh, Saudi Arabia. Magandang umaga. Good morning. Diyan sa taga Saudi Arabia, yung ating pong mga Pilipinong manggagawa diyan sa Saudi. Nako, kung di ako nagkakamali, napakainit ngayon diyan. Ito po kasing medyo ang pagkakaalam ko, kung di mainit, malamig diyan sa Saudi Arabia. Medyo medyo may malamig-lamig pa siguro. Ngayong tag-init na pala, painit na rin. No, nakakaano na rin siguro, nakakaano na rin sila, nakaka-experience na rin sila diyan ng mga humid. Tingin ko. Kasi medyo papalapit na rin yung papalapit na rin po yung tag-init eh. Ang mahirap lang naman po diyan sa ating mga kababayan diyan na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, yung tag-init. Pero hindi naman nakakaitim yung kanilang Kasi nanggaling po ako ng Saudi Arabia dati, inaabot ko rin po yung tinatawag nilang humid. Kasi kapag humid, talagang akala mo ba yung sinisiga mong yung nagsisiga ka ng apoy, parang bonfire. Parang gano'n ang init, Sir Chot. Parang nasa tabi mo lang. Pero, hindi siya yung araw niya, hindi nakakaitim. Yun lang ang doon. Yun lang ang pinaka ron. But anyway, doon sa mga kasamaan mo, Elmer, no? Doon sa mga kasamaan mo, Elmer, ay nyo na lang kami, pakipalo nyo lang yung ating mga OFW natin dyan. Mer? Mo na lang at ipalo nyo na lang lahat ng programa ng Elizalde Broadcasting. At ganoon din sa mga kababayan natin na OFW sa Saudi Arabia. Syempre yung aking tart, nanonood din po. Nanonood din. Para doon po sa mga at syempre si Sir Chot. At ganoon pa man, ibabalik ko lang yung ating pinag-uusapan regarding dito sa umaali-aligid na to. Alam mo ako nanggigigil eh. Nanggigigil ako kung bakit kailangan umaali-aligid itong 2 barko na to. Ano ba ang gustong mangyari? Di ba? Alam mo, minsan na ikaw nga pag meron kang nakikitang ibang tao, dadaan sa gilid ng bahay mo o dadaan sa harapan mo, abay na kumbaga sa ano ba tawag dito? Para bang nauunsyami ka eh. Kasi tatanungin mo, bakit umaali-aligid ka sa bahay ko? Di ba?
Anong gusto mo? Nagsosurveillance ka ba o sinosurveillance mo kami? 'Di ba? Ito mga pinagtatakan ko lang kasi kung bakit kailangan na umaali-aligid. Ayon po kay Dexter, abay 2 barko ng China ang nakitang umaali-aligid sa Benham Price. At ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, si Commodore Roy Vincent Trinidad, na naglulunsad ang puwersa ng Philippine Navy ng air surveillance flight sa resource stretch ng Philippine Rice. Mag-a-attempt sila ulit ngayon. Bagamat kahapon ay na-monitor naman na ito ay nasa labas na ng mga ating economic zone. Kahit na po kahit na nakalabas na, baka tapos na yung pagsusurveillance kaya lumabas na. Baka ako sa susunod dito, may makikita na kayo dyan, yung naglulutangan ng mga bola-bola na hindi na kayo pwedeng pumasok uli. Abay, alam mo, nakaka-unsyami, kumbaga, no, di ba? Dahil, bakit? Sarili mong teritoryo, pero hindi ka makagalaw. O, di ba? Sarili mong teritoryo, sarili mong karagatan, sarili mong nasasakupan, pero hindi ka makagalaw dahil lamang sa mga ganitong sistema ng China. O, hindi po ba? At ayon po dito, kahapon daw po ay nasa labas na raw po ito ng ating area, no? Ng alas 3 ng hapon. Sabi po ng ating Commodore Trinidad. At ang dating United States Air Force official at ex-defense attached na si Ray Powell ang nagsabi na 2 Chinese research vessel. Nakita mo? Research vessel. So malinaw na ito, mga researcher to. Nire-research na siguro tayo. Galing-galing. Isipin nyo, nire-research na tayo. Binabati ko si Pepot. Shoutout ka, Fernan Hota, sabi niya. Good morning, Pepot. Good morning. At syempre, bakit kailangan, di ba? Okay. Si Elmer Grangos pala. Ayun. So, Elmer Grangos ng Saudi Arabia. Ayun. Si Elmer Grangos ng Saudi Arabia, yung nanonood sa atin, isipin mo, napakalayo, no? Bago ko lang po balikan yan, maganda yung nasa background natin, Sir Chot, para nakikita ko yung mga mekos-mekos ng mga inchik dito. Di ba? Isipin nyo yung programa natin, nakakaabot na po ng ayun, sabi ko sa iyo Ang sabi ni Elmer, sabi niya, napakalamig pa po dito. Doon ako sabi ko nga, napakalamig pa. Kasi inaabot ko pa yun Itong mga February, medyo malamig-lamig pa. Pero pag tungtong mo ng April hanggang Agosto, andyan na yung sinasabing humid. No? Sabi ni Elmer, napakalamig pa po dito. So, ingat-ingat, no? Ingat-ingat kayo dyan sa Saudi Arabia. Ingat-ingat kayo. At kung meron man kayong mga inahing o anumang bagay na gusto nyo makarating dito sa Pilipinas, abay, panoorin nyo lang. Panoorin nyo lang sa Elizalde Broadcasting ang Alerto Balita at i-like nyo, i-follow nyo na rin at i-subscribe nyo na rin sa mga YouTube channel. Itong programang Alerto Balita. Dito sa Elizalde Broadcasting, ang lahat ng mga kasamahan mo diyan sa Saudi Arabia, saan ba kayo sa Saudi Arabia? Sa Damam, sa Hupop, sa Al-Kubar, saan ba kayo? Para mabati ko naman yung mga OFW natin diyan, yung ating mga bagong bayani na sinasabi na nagbibigay ng maganda dito sa ating bansa Pilipinas para sa karagdagang ekonomiya. Pero dito sa napapabalita na researcher vessel ng China, abay, hindi ito ito'y nakakabahala. Hindi ito nakakatuwa, kundi nakakabahala. Ayun, sa Riyadh. Ayun. So, nasa Riyadh po si Elmer.
Si Elmer Grangos po ay nasa Riyadh. Okay. So, lahat ng mga kasamaan mo, Mer, kung nanonood kayo at meron kayong gustong iparating, no? Iparating dito sa inyong mga kamag-anak o saan mang lugar na pwede nating ibigay sa inyong tulong, ha? Kung meron kayong gustong iparating sa ating OWA dito sa Pilipinas, yung ating mga kasamahan, yung ating mga kapwa Pilipino na nandiyan dyan po sa Riyadh, pwede nyo po kaming tawagan at pwede nyo rin po kaming pwede rin po kayo magbigay ng opinion at suggestion. I-chat nyo lang sa amin para po doon sa mga gusto nyo makarating dyan, Elmer, para doon sa inyong mga inahing, no? So, yun nga, babalik ako doon sa usapan natin. Hindi naman kailangan na magkaroon ng hindi naman kailangan na magkaroon ng sinasabing pagre-research. Bakit? Bakit kailangan mong mag-research sa isang lugar na hindi mo pag-aari? Hindi ba? Kasi research vessel ang nakalagay dito, Chinese research vessel. Ang umalis ng Longsu Island sa Guangzhou noong February 26 at naglakbay patungong Silangang Timog, Silangan sa pamamagitan ng Luzon Strait. Isipin mo, di ba? Ayun. Sabi ni Elmer Grangos, opo sir. Opo sir, marami pong salamat. Okay. Basta't na manood lang kayo, Mer. Sabihin mo doon sa mga kaibigan mo dyan, sa mga kasamaan mo sa trabaho, at ang ating mga kapwa Pilipino, pwede nyo akong i-chat. Sa katulad ng ginagawa mo ngayon, pwede nyo akong i-chat para doon sa inyong mga pamilya. Kung gusto nyo magpa-shout out kung saan mang lugar yan, basta't pabate o anumang pabate para alam kong nanonood sila ngayon, pati ang pamilya mo, sabihan mo na rin na panoorin ako tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes, Miyerkules at Biyernes. Inuulit ko Lunes, Miyerkules at Biyernes sa ganap na alas 11 hanggang alas 12. Diyan po sa mga kasamaan mo sa Saudi Arabia at ganun din po sa mga kasamaan mo dito sa Pilipinas at ang iyong mga kamag-anak para may maipapa-shoutout kayo na nagpapatunay na okay kayo diyan sa Riyadh. Okay? Para okay kayo diyan sa Riyadh at lagi namin kayong masusubaybayan kung ano man po ang mga galawan ninyo diyan sa Saudi Arabia. So, isipin ninyo, no? Babalik lang po ako. Doon sa Luzon Strait, doon po nagre-research ito. Ang pinagtatakan ko, umalis daw po ito noong Pebrero 26 doon sa Guangzhou, China. Guangzhou, China. Doon pa po umalis yun at bumaybay, no bumaybay doon sa sinasabing Luzon Strait. Hanggang nitong Marso 1, sinabi na ang mga barko ay tumatambay sa silangan ng Luzon o nasa northeast corner ng Benham Rise na pasok sa EEZ ng bansa. At ayon din kay Commodore Trinidad, matutukoy na surveillance mission. Matutukoy na surveillance mission kung anong uri ng Chinese vessel ang namataan malapit sa Benham Rise. Isipin mo? Surveillance. Ano ang dapat mong isurveillance? Bansang Pilipinas ito. Ibig sabihin, illegal ang pagpasok ninyo. Illegal ang ginagawa ninyong pagsusurveillance. Dito lang malinaw na kayo ay lumalabag na, no? Lumalabag na kayo sa batas ng karagatan. Tama ba, Sir Chot? Na kayo ay lumalabag na sa batas ng karagatan na hindi nyo nasasakupan. Pero kung pagmamasdan ninyo, napakarami na ating mga kababayan na mangingisda ang naharas pagdating sa karagatan ng bansang Pilipinas. Ang tanong, bakit kailangan? Ito
Alam mo, sa totoo lang, napakasakit. No, napakasakit isipin, napakasakit damdamin ng bawat Pilipino kung bakit kailangan na tayo harasin sa sarili nating lugar. Bakit kailangan tayo ang magmakaawa? Bakit kailangan tayo ang umintindi? Samantalang ang lahat ng rights, ang lahat ng rights ay nasa atin. 'Di ba? Napakalinaw naman. West Philippine Sea, hindi West China Sea. 'Di ba? Marami na po napakarami na. Marami nang nilabag. Ang baka hindi ko lang po alam, itong mga pogo worker na to na nandirito sa atin na nakakakuha ng mga working permit na napagkabilis-bilis, baka ito mga sundalo. Hindi po kaya mga sundalo ito? Oh, hindi ba? Hindi po kaya ito yung mga ito po ay mga sundalo ng China? O baka naman na itong dalawang barko na to nagbababa ng mga inchik o ng mga Chinese dito sa atin, sa gabi nila ginagawa. Baka may mekos-mekos na naman nangyayari. Ha? Sa totoo lamang po, nasa sa atin ang lahat Lahat po ay nasa sa atin na. Lahat ng rights nasa atin na. Lahat ng bagay na bawal na ginawa nila, nasa atin na ang lahat. Oh. Pwede na nga natin pagsisipain Di ba? Oh. Tapos ngayon mangyayari, magkakaroon ng dalawang barko para magsusurveillance. Bakit kailangan magsurveillance? Di ba? Dapat ngayon pa lang pag-aralan na. Ngayon pa lang pag-aralan na kung bakit isinusurveillance at bakit nagpadala ng researcher vessel dito sa Burnham Rise. Ha? At ang siste, nandiyan pa sa Luzon Strait. Oh. Ano ba siste? Alam mo, marami pong katanungan Ang daming katanungan, ang daming gustong magsalita kung bakit. Laging merong karugtong na bakit Bakit kailangan nilang maghimasok? Bakit kailangan nilang i-harass? Bakit kailangan nilang 'di ba? Ang dami. Lahat ng karapatan nasa atin Di isipin ko matput hindi. No. Lahat po ng karapatan nasa atin. Lahat po ng gustong mangyari nasa atin. Dahil bansa at karagatan natin ito. At meron po tayong panuntunan sa ating mga karagatan. Meron po tayong mga karapatan kung ito'y sakop ng ating karagatan. Pero ilang beses na po tayong nanalo. Ilang beses na po tayong nagwagi sa pakikipaglaban, sa pagpoprotesta, ilang beses na. Ang pinagtatakan ko lang, ano po ba? Tayo po ba ang dapat na manikluhod? Tayo po ba ang dapat na ano tawag dito? Tayo ba ang dapat na sumang-ayon sa kagustuhan nila? Hindi naman po siguro, di ba? Kaya nga ating Pangulong Bongbong, ang ating Pangulong PBBM, lagi po yang sinasabi, di ba? Ipaglalaban ko ang Pilipinas. Ipaglalaban. Pag sinabing ipaglalaban, lahat ng proteksyon gagawin para lang sa ikabubuti ng bansang ito. Kaya alam nyo, sa totoo lamang, hindi dapat katulad na lamang po ng Sambales, mga tao mangingisda sa lugar ng Masinloc.
Minsan may napapanood pa ako nakikipaghabulan sa Coast Guard ng China versus bangkang kahoy. Ano ba? 'Di ba? Habulan sa West Philippine Sea, nasakop ng bansang Pilipinas, habulan bangkang kahoy versus doon sa bakal na na bangka. Ano nga ba ilalaban mo dun sa, 'di ba? Ilang horsepower ba yung inilalagay sa bangka? Ilang horsepower naman yung nilalagay ng China para doon sa barko nila. 'Di ba? Ano magiging mo? Ano ang magiging laban mo? Ito nga, minsan may nakikita tayo, marami ng balita, binangga ng China, wasak ang likod. Yung mga mangingisda, pinabayaan, dinaanan, palutang-lutang sa karagatan. Ang dami na po ang dami na pong sobrang dami na po ng mga ginawa, no? Nanduro na nagprotesta tayo. Umingi ng tulong sa international law. Diba? Ang dami natin pinagdaanan hanggang sa nanalo tayo, hanggang sa naging naipanalo natin ang lahat ng ating mga ipinrotesta. Pero ang nangyayari, hindi nila iniintindi yung pagkapanalo ng bansang Pilipinas. Yun ang problema. Ang pinagtatakan ko, hindi yata marunong makaintindi ng English at hindi marunong makabasa. Dahil ang pangalan, Pangswa. Di po ba? Kaya nga napakahirap. Di ba? Napakahirap po. Para sa ating mga mangingisda, inggil sa ganyang sitwasyon. Katulad na lamang po nito, di ba? Yung pong mga mangingisda, diyan po sa lugar ng Palawan, diyan po sa lugar ng Palawan. Alam niyo naman po ang Palawan, di ba? Napapalibutan po, mahaba po yung isla na napapalibutan ng karagatan. Ngayon, ito pong isla na to ng Palawan ay nagiging apektado na ngayon, di ba? Nagiging apektado dahil sa gusot diyan sa West Philippine Sea. Pero ayon po dito, tutulungan daw po ng Kamara. Isipin niyo, napakaganda ng Palawan, di ba? Magaganda ang mga beaches, magaganda ang mga diving site diyan sa mismong lugar na 'yan. Pero namomroblema na sila ngayon. Bakit? Kasi nagkakaroon po ng siste na hindi maganda diyan po sa West Philippine Sea. Matagal na pong pinag-uusapan, no? Matagal na pong pinag-uusapan simula pa sa lugar ng Zambales, sa Bajo de Masinloc, Benham Rice, dahil sa sinasabing maraming lugar na isla. Ultimo, ang BRP Sierra Madre, nahihirapan tayong pumunta dahil alam naman nating lugar din natin yan. Nahihirapan tayong magbigay. Diba? Nahihirapan tayong magbigay ng supply para dun sa ating mga kababayan at ang sa ating magagaling na sundalo, dyan po na nakatira sa BRP Sierra Madre. Hindi sila makadaan dahil unang-una, hinaharang sila. Nagkakaroon ng kumbaga parang Ferris wheel Nag-iikutan. Ngayon, kung sino yung unang makarating, touchdown. Ganon Di ba? Pero wala naman Wala silang karapatan. Dahil yung barkong yan, ang barkong yan, sa Pilipinas yan. Simulat sa pool ng World War II pa. Marami ng mga sundalo natin na nandiyan na nakatira, na halos nagbabantay. Bumagyo, umulan, ilang bagyo na nagdaan. Pero ang gusto pang mangyari,
ipaalis pa. Di ba? Lahat ng kabugukan ginagawa eh. Simula dito sa Kapatagan hanggang sa karagatan. Ako napapansin ko na eh. Mula sa karagatan hanggang sa kalupaan. Dahil sa kalupaan, ang ginagawa naman ng mga ito para pumasok at gumawa ng katarantaduhan at magtayo ng pogo. Di ba? Pero pumunta po kayo sa bansang China kung merong pogo. Di ba? Pumunta po kayo. Talong nyo kung merong pogo sa China. Walang pogo. Dito lang sa atin merong pogo. Sa bansang ito. Philippine Offshore Gaming Operator. Dito lang yan. Sa bansang Pilipinas. Di po ba? Kaya nga lahat ng karapatan natin nasa sa atin eh. Lahat ng karapatan nasa sa atin. Marami po akong gustong talakayin. Marami po akong gustong talakayin tungkol sa sistemang to. Dahil nakikita ko yung paghihirap, no? Yung paghihirap ng ating mangingisda. Kahit na alam naman po natin ng ikinabubuhay ng ilan sa ating mga kababayan, mga Pilipino, ay ang pangingisda. Kaya nga yung ibang mangingisda na pupunta na ng Pacific. Minsan, meron ako nakikita na sa Pacific Ocean na. Pero kakaiba. Kung ang nakikita ninyo, kung ang nakikita po ninyo ay nandiyan sa sinasabing West Philippine Sea, iba naman sa karagatan ng Pasipiko, di ba? Mas nakakatakot naman diyan. Kasi open talaga ang Pacific Ocean. Di ba? Kaya lahat po ng karapatan nasa sa atin eh. Pinaradaan ka ng 200 barko, fishing vessel. Sinira ang bahura. Kinuha ang mga mamamahaling clam. Hinaras ang ating mangingisda. Kinumpis ka ang mga hinuhuli. Ang dami na pong foul. Sobrang dami ng foul na ginagawa. Pagdating dito sa kalupaan, ang dami ring foul. Dahil bakit? Kadalasan ang mga nahuhuli rito puro incheck na nasasangkot sa droga. Maski dito sa kalupaan, problema pa rin sila. Diba? Hindi ko naman po sa nilalahat. Dahil meron tayong mga kapatid na Chinese. Diba? May mga kapatid tayong Filipino-Chinese. Pero marami po talaga na kadalasan na ang nangyayari, sila ang nagiging problema. Pero sinasabi ito kasi nung araw kasi sinasabi nila, ang mga Chinese daw magagaling sa negosyo. Sabi nila. At ako'y naniniwala doon. Di ba? Ako naman po'y naniniwala doon. Simula't simula ng bansang Pilipinas, may Chinese na tayo. At sila ang numero unong mga mangangalakal, kumbaga. Ako naniniwala ako doon sa ganon. Pero sa ngayon, parang sila na rin ang nagiging pasaway. Di ba? Ngayon, ang masakit dito, nadadala ang kahirapan eh. Nadadala sa kahirapan, ngayon, dahil nga sa marami silang pera, di ba? Dahil sa marami nga silang pera, nadadala sa pera. Di ba? Hanggang ngayon, yung tinasabi nilang milyon-milyon na kinuha ng ating mga pulis sa mga Chinese. Di ba? Mga Chinese yun eh. Hanggang ngayon, dinidinig pa sa Senado. Pero sa totoo lang, noong unang panahon talaga,
ang mga Chinese na ito, magagaling na mga ngalakal nung unang panahon. Pero ngayon, hindi na eh. Sila na yung nagiging pasaway, nagiging problema. Oy, batiin ko si Amalia Manuel Quemado. Nanonood po siya ngayon. Si Amalia. Oy, good morning po. Ha? Kaya sana, ang gawin ng ating sandataang Pilipinas, pag-aralan. Hindi yung lagi na lang tayong may problema sa ganito. Hindi na ba kailangan solusyonan? Hindi na ba kailangan na bigyan ng pansin? Hindi na ba kailangan na bigyan ng tinatawag na ultimatum? Hindi na ba kailangan na kasi idinaan na sa isang magandang pag-uusap, idinaan na sa summit, idinaan na sa batas, idinaan na sa korte, idinaan na kung saan bagay. Ang Pilipinas ang lahat ang may karapatan. Yun po ang katotohanan. Kaya nga po hindi basta-basta eh. Hindi basta-basta at hindi kaagad, no? Hindi kaagad na bigyan pansin ang mga ginagawa ng mga taong ito. Kaya sana, doon sa ating mga kababayan, pag-isipan po natin. Pag-isipan po natin kasi sa totoo lamang po, maski na kayo sa inyong tahanan, di ba? May umali-aligid. Hindi po ba kayo mababahala? Natural, mababahala ka kasi umaaligid ka sa gilid ng bahay mo eh. Di ba? Bakit kailangan mo umaligid? Anong ginagawa mo? Di ba? Tsaka mo malalaman, sinosurveillance pala yung lugar mo. Di ba? Minsan nakakaabala, nakakabahala. Di ba? Nakakabahala. Kasi, bakit kailangan ng ganon? Okay? So, anyway, sabi nung ating, sabi sa atin nung meron pa tayong 10 minuto. Abay, ipagkakalob ko lang din po, no? Baka po sa araw po ng Miyerkules, abay, pag-usapan natin itong 4. Ika-4, alam nyo po, ika-4. Batiin ko muna si Vilma. Vilma Lloela. Shout out to all your listeners. Thank you very much, Vilma. Thank you very much, Bem. At shout out to all your listeners. Maraming salamat din po. Di ba? Ika-4. Sir Chot, ika-4. Na worst airport. Ika-4 na worst airport sa buong mundo, ang Pilipinas. Sipin mo, Sir Chot. Sipin mo, pang-4 tayo. Dapat ay, nako talaga naman. Alam niyo po ba kung bakit? Aba, hindi lang po surot. Hindi lang po surot. Meron pang daga, meron pang ipis. Aba, saan ka naman nakakita ng ganyan? Dito lang. I love Philippines. Ako, talaga naman, di ba? Sa Terminal 3. Sabi po dito, sabi po ni Dexter, Kapernan, ipinatawag ng Manila International Airport Authority o MIA ang housekeeping, exterminators at iba pang service provider ng Ninoy Aquino International Airport para para pulungin ngayong araw kasunod ng mga nakitang peste. Mga peste kayo. Dahil sa mga peste. Mga peste kayong mga ipis kayo. Mga peste kayong mga surot kayo. Mga peste kayong mga daga kayo, Kasunod ng mga nakitang peste sa paliparan. Nagliliparan pa kayo. Nagliliparan pa kayo, Sa pinakahuling viral video, nakita ang ipis na gumagapang sa isa sa mga
upuan sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Gumagapang, Sir Chot. Ha? Mga peste talaga kayo. Mga peste talaga kayo. Ha? High blood nyo ako. Pero sa Miyerkules na lang tayo high blood din. Wag na ngayon. Kasi patapos na po yung programa natin. So ipagpapatuloy ko po yung yan pong pest control na yan. Diyan po sa NAIA International Airport. Ha? Abay, sino ba yung dyan? General Manager. Si General Manager Eric Ines. Ayun. Ha? General Manager Eric Ines. Abay i-search ko po para makausap ko kayo live sa araw po ng Miyerkules. Kung pwede po sanang kung sino po yung mga nanonood, ha? Pakibigay lang po sa akin yung number ni General Manager Eric Ines para po malinawan natin itong mga peste. Mga pesting mga nanonood na mga naglilipar na mga mekos na to. Ha? Sa araw po ng Miyerkules, tatalakayin natin yung mga peste. Ha? Nako, ewan ko ba? Sa dinami-dami nga naman ng mga problema. Ha? Sa bagay, tayo po'y pang-apat pa. Wag lang tayo mangunguna. Wag lang tayo mangunguna. Ha? Pang-apat po tayo sa pinaka-worst airport. Maganda na po yung Ha? At syempre, maraming salamat po sa mga sumubaybay. At syempre kay Elmer Grangos ng Saudi Arabia. At kay Amalia, ganoon din kay Vilma. At sa lahat po na sumubaybay ng Alerto Balita ngayong araw po ng Lunes. At syempre, thank you very much doon sa aking naging kasama ngayong araw na walang iba kundi yung Assistant for the President na si Sir Chot na ngayon po nasa technical room. Maraming salamat at syempre doon po sa mga kasamahan ko sa Elizalde Broadcasting at doon po sa mga kababayan natin, lagi nyo po kaming i-like, i-follow at subscribe. Pakipindot na rin yung notification bell sa aming mga YouTube account para lagi po kayong updated, no? Lagi po kayong updated dito po sa mga programa sa Elizalde Broadcasting at antabayanan po din nyo yung susunod na programa, yung kadiskarte ni Tita Mel tuwing araw po ng hapon, ha? Tuwing hapon po. Antabayanan po rin ninyo. At syempre, ang lahat pa ng programa ng Elizalde Broadcasting. So maraming salamat. Thank you rin kay Elmer Grangos ng Saudi Arabia at sa kanya mga kasamahan. Inuulit ko, maraming salamat at subaybayan nyo palagi ang Alerto Balita at ang lahat ng programa rito sa Elizalde Broadcasting. Maraming salamat po at magandang tanghali.